Even Apostle Paul was so afraid to be disqualified to be used by God. Kahit po si Apostol Pablo ay takot na hindi po magamit ng Diyos. Are you better than Apostle Paul? Mas higit po ba kayo kay Apostol Pablo? No. Hindi po. That's why we should be more careful. Kaya nga po dapat tayong mas higit pang mag-ingat. When I look at some brothers, after 5 years, 10 years, what if he become a pastor? Kapag tinignan po natin yung isang brother, pagkalipas po ng 5 taon or 10 taon, paano kung siya ay maging pastor? So I expect so much and pray so much and help so much. Kaya ako po ay nag-expect po ng higit at tumutulong po ng higit. What about that sister? That sister, if she grew up so well, she'll be used by God so wonderfully. At paano naman kaya yung sister na yun kapag siya ay lumago at maaari po siya magamit ng Diyos ng kapaki-pakinabang? But one day, they exchange their whole the chances with the worldly sin. Pero isang araw po, kanila pong ipinagpalit yung lahat ng pagkakataon sa pamamagitan po ng kasalanan. The opportunity cost too high, too much. Yung opportunity cost ay napakalaki. They lose all the opportunity to be used by God. Kanila pong naiwala yung lahat ng pagkakataon na magamit po ng Diyos. Because of that sexual sin. Dahil lang po doon po sa sexual na kasalanan. Is that worthy to commit that sin with the exchanging all the chances to be used by God? Karapat-dapat po ba yung kasalanan na yon para po sa ipagpalit sa pagkakataon na magamit ng Diyos? Sobrang sayang. That's why we lost the many brothers and sisters. Kaya nga po nawawala po yung marami pong brothers and sisters. Satan never stopped. Si Satanas po ay hindi tumitigil. Satan's temptation is getting stronger and stronger. Yung tukso po ni Satanas ay palakas ng palakas. That's why if we don't grow up more and more, we will be stumbled. Kaya nga po pag hindi po tayo lumago, tayo po ay matitisod. If we are not extremely careful about sin, we will be stumbled. Kapag po hindi po tayo lubos na nag-ingat sa kasalanan, tayo po ay matitisod. Let's look at the 1 Corinthians, Tignan po natin sa unang Korinto, verse 9, versikulo 9 po. verse 9, verse 27. Kapitulo 9 po, versikulo 27. First Corinthians chapter 9, verse 27. Let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Apostle Paul said, I discipline my body Sabi po ni Apostol Pablo na sinusupil ko ang aking and katawan bring it into subjection. at ginagawa itong alipin. Because he's so afraid to be qualified. Dahil takot na takot po siya, To be disqualified. dahil takot na takot po siyang itakwil ng Diyos. Through him, so many people got salvation. Sa pamamagitan po niya, napakarami pong tao ang naliligtas. Through him, so many churches were established. Sa pamamagitan po niya, napakarami pong iglesia yung tumatag. But he's still afraid to be disqualified. Ngunit takot na takot pa rin siya na itakwil. Who can guarantee it? Your Christian life will be okay until the end. Sinong sigurado dito na yung buhay kristyano mo ay magiging maayos hanggang katapusan? Even though our Christian life is good now, if nobody can guarantee, we cannot guarantee it, our Christian life will be good until the end. Kahit po yung buhay kristyano natin ngayon ay maayos, hindi po natin maisiguro na magiging maayos ito hanggang katapusan. That's why we should be careful and careful. Kaya nga po dapat tayong labis na mag-ingat at mag-ingat. Satan never stops Si until Satanas- we are stumbled. Si Satanas po ay hindi titigil hanggat hindi tayo natitisod. That's why we cannot stop to fight against the Satan. Kaya hindi po dapat tayo tumigil na labanan po si Satanas.